Mr. Secretary, you promised earlier that your office will be conducting investigation to establish the initial observations of the President as well as the initial concerns expressed by this committee. I will suggest that you should involve this committee in your investigation. We will be happy to deputize a staff from the Blue Ribbon in undertaking the investigation. Ganito lang kasimple. Halimbawa, yun pong binisita ng ating Pangulo sa Kalumpit. Nakita niyo yung embankment kagad. Yung tingin pa lamang niya talagang lusaw na yung embankment kasi wala namang slope kasi. Nagkalasog-lasog na pati yung apron. Walang apron kasi nagkahiwa-hiwala yung mga seat pile. Ang contractor dito is St. Timothy. Yung dating director ninyo, district engineer, Henry Alcantara, was suddenly transferred as assistant regional director sa Region 4A. Kailangan siguro magkaroon tayo ng explanation bakit mabilisan siyang inalis. Ano po? Tapos, siguro, dito sa mga ghost na ito, mahirapan kayo talaga dahil multo ito eh. Mahirap hanapin ang multo, Mr. Secretary. Siguro, isa sa mga sasuggest namin, itong mga contractors na multo ang kanilang mga projects, mag-umpisa sila sa sementeryo. Ito na lang ang paggawa mo sa kanila, perfect yun kasi multo lahat naman ang kanilang projects. Majority Leader? Yes. Secretary, kanina sinabi ko this committee is willing to cooperate with your investigation. We're even willing to deputize a staff from this committee para lang makatulong doon sa paggawa ninyo ng investigasyon. Isang makatotohanan ng investigasyon. Kasi ang idea po namin, Mr. Secretary, we can even make a random testing. Halimbawa, kami pahiramin nyo lang kami ng backhoe. Our staff will pinpoint exactly what portion of that embankment, for example, or that slope protection structure. Konti lang naman eh. Babakbakin niya lang. Lilitaw at lilitaw talaga. Yung 6 meters na standard talaga. Para ko nang nakita. Minsan alternate. May 6 dito, tapos susunod 3, o kaya 2, and then 6, and so on. O lahat kaya, baka 3 meters lang. Madali po yun. May establish nating lahat. So we will pinpoint particular portion of that structure, random. Are you committed? Yeah, that will be most welcome, Your Honor. Salamat po, pero wala po kami dito. pambayad ng backhoe. Kayo na po makipag-coordinate sa opisina nyo, pahiramin nyo lang kami. May staff po kami at kung kailangan po, kahit ako po ay sasama sa mga ilang sites po natin para lang mapatunayan natin talaga. Yes, Your Honor. Mr. Chair? Mr. Secretary, kanina po sinabi natin na one of the observations of the President, doon sa 15 contractor, nag-identify sila ng 5 na halos lahat ng region ay kanilang na-operate. Ibig sabihin, may project sila in almost all regions. So, may 18 regions po yata tayo, kung hindi ako nagkakamali, Mr. Secretary. Sa palagay nyo na lang, lahat ng 5 ito, Legacy, Alpha and Omega, St. Timothy, EGB, Road Edge, palagay mo, they operated in 15 regions na lang. Kasi almost, sabi nung observation ng President. Ang isa po kasing project, Mr. Secretary, kailangan may dedicated na equipment, may dedicated na technical personnel. I am correct? Yes, Your Honor. Palagay nyo, sa isang common na project, ilan ang dedicated na technical personnel per project? Well, you have to designate your project engineer, your equipment operator. Yung essential lang, yung essential. 5? What? Yeah. Mga 7 siguro, Your Honor. So, 7. Okay. Sa equipment, anong threshold natin? The basic equipment, what is required, Your Honor, kung kailangan yung Tell us. backhoe, Mga ilan? 3?
5? For flood control projects, at kailangan mo ng backhoe, kailangan mo ng ano pa ba yung ano doon? Vibrohammer. Siguro 4 na mga malaking equipment. Yung Your Honor. pile driver mo, importante yun, di ba? Yeah, yun ang Siya yung vibrohammer. magbabaon ng mga... Yung sinabi ko, vibrohammer. Your okay, Honor. okay. Meron pang modern ngayon eh, di ba? Hydraulic yun eh. Yan, vibrohammer. Ngayon, kaya ko po tinatanong, hindi po ninyo magagamit yung 7 personnel na yon sapagkat dedicated na sa unang... Sa Region 1, meron ka. Yes, Your Honor. Para maikalat mo ang sarili mo in 15 regions, so 7 ang kailangan technical personnel, 7 times 15. Ilan po yun, Mr. Secretary? 55, Your Honor. Ilan po? 55, Your Honor. So, kailangan siya, kailangan meron siyang, Sorry, 85, Your Honor. kailangan meron siyang 85 na technical personnel. Tama po? Para lang maikalat niya yung sarili niya. Tama, Your Honor. So, kinakailangan marami kang backhoe, marami kang pile driving. Ang nangyayari po kasi, hindi totoo eh. Nagre-renta lang sila ng lisensya, pinahihiram ang lisensya, babayaran lang ng royalty. Ganito po yung nangyayari. They are flagrantly violating the IRR of 9184 na dedicated equipment, dedicated technical personnel per project. Hindi mo mai-assign sa ibang project. Hindi po nangyayari ito. It's impossible. It's impossible. Nakukuha siya ng 85 technical personnel. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Kaya po nangyayari, naikalat niya yung sarili niya. This is impossible. Kailangan po matutukan natin and we will get to the bottom of this, sabi natin kanina. At kung kinakailangang sisirin namin ito ng minority leader, Senator Tito Sen. Ay, nagdoble pala. Tito Sen. Gagawin po natin ito, Mr. Secretary. Kailan po kayo mag-uumpisa nung investigation para po yung aming deputized staff, siguro mga 3 po yung siguro, ay palilista namin ang pangalan sa inyo. Actually, Your Honor, we have started, but we would welcome actually the members from the committee who can join us actually in Yes, Mr. Secretary, we investigations. promise you that we will give you the names Yes, Your deputized by this committee to assist you in your investigation. Thank you, Your Honor. And we promise also to go beyond the 15 contractors kasi base sa feedback po nakukuha namin, kailangan din po ninyong makita itong mga contractors awarded na no less than 1 billion. 1 billion above, meron din po. Katulad po ng 11-16 Construction, Northern Builders, Third Star Builders, Juros Development Corporation, R.A. Pahati Construction and Supply, Ulticon Builders, A.L. Salazar Construction, Inc., A.C. Soliben Construction, Santo Cristo Builders. Kailangan po niyong busisiin din ito. Nandito rin po ang maraming multo, Mr. Secretary. Yung pong nakakapagbigay ng mas malaking concern para lang maano natin ang baha dito. Meron po akong nakitang isang dokumento na spillway project. Ito po yung, dahil po yung Laguna, di ba, ay mas mataas yata ng 4 na metro kung ikukumpara sa level ng Manila Bay. Tama po ba yun? So maggagawa po tayo ng spillway. Yes, para Your sa Honor. ganun po, maibsan natin ang lumalaking baha dito sa parte ng Calabarzon. Yes, Your Honor. Pero, ang ginawa po ninyo ay kumuha kayo ng funding sa JICA. 150 billion pesos. Alam naman po natin, pagka JICA, Japanese government, at ang gagawa po niyan, sila rin po. Wala namang makikinabang na local contractors. Pero hindi po nyo nakita na tayo kaya nating gawin at 30 billion pesos. Siguro po, sasabihin nyo, mas okay naman ang technology ng Japan. O, okay lang po yun. Mas superior, sasabihin nyo. Ngunit, babayaran po natin yung 150 billion. Hindi po grant ito loan Pero kung titingnan po nyo, 30 billion pesos lang as compared to 150 billion. Consider po din natin ito, Mr. Secretary.
Yes, Your Honor. If somebody could do it actually at that price, that would be must welcome, Your Honor. Ang kwan po dito kasi, the spillway project that we are contemplating to implement there is a very complicated project, Your Honor. We have to do underground tunnel. We have 50 meters down. You have to may pumps that will rise, that will pump out. Alam po natin yon. Pag may pumunta sa inyong contractor, siyempre, ipakikita niya ang capability niya. Yes, Your Honor, yes. Hindi naman pumunta lang, kaya kong gawin yan Apo. i-entertain nyo na yun. Apo. Pero kung makita natin na meron siyang kapasidad at 30 billion pesos, I suppose, i-entertain din natin yung ganun. Yes, Your Honor. I think... Kanina po, sinabi ko sa inyo yung ilang mga construction companies beyond the 15 lists of the President. yes. Kasi po, kamukha nitong 11 to 16 construction at saka yung third star builders. Saan sila nakakakuha ng project? Ito po, DPWH Bulacan 1st District Office, DPWH Bulacan 3rd District Office, DPWH Tarlac 1st District Office, DPWH Tarlac 2nd District, nakakakuha siya sa NIA. Northern Builders, DPWH Tarlac 1st District, DPWH Tarlac 2nd District, DPWH Region 4A, and Region 4A Regional Office, and other districts. AC Sullivan Construction, DPWH Tarlac 1st District, at saka 2nd District. Santo Cristo Builders, DPWH Pampanga 1st District, Tarlac 2nd District, Zambales 1st District. AL Salazar Construction, DPWH Bulacan 1st District, DPWH Region 4 District Office, DPWH NCR District Office. RA Pahati, DPWH NCR District Office, DPWH Region 4A, DPWH Nueva Ecija District Offices. So, paki-nota nyo lang. Yes, Your Honor. At pagtutulong-tulungan po nating hukayin lahat ito, kahit multo sila, palagay ko may butong matitira para sa ganun sa susunod po nating pagdinig ay makita natin po talaga kung gaano ang nawawala sa ating gobyerno. Hindi lamang po yun. Kung gaano ang dapat pa nating gawin. Para sa ganun, ito pong pinaka-importanting usapin na ito ay maumpisan lang nating ayusin. Hindi po natin, we have no pretensions, Mr. Secretary, that this is very easy. Ngunit sa kagaya po ng sinabi namin kanina, kung lahat po makikipagtulungan, lalong-lalo na po, yung lahat ng gustong magsabi ng totoo at sa tulong po ng lahat ng mga kawani ng DPWH na magsasabi rin ng totoo, maayos po natin ito.